Hello mga ka-AAP at muli isang pinagpalang araw at nawa ang araw na ito ay muli tayo po ay pupunuin muli ng ating Panginoon ng kanyang mga pagpapala. So siguro bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Yes, Father God, tunay nga na kayo ang Diyos na punong-puno ng pangako na ang bawat araw namin sa inyo bilang mga nagtitiwala sa iyo ay tunay na punong-puno ng pagpapala. Bigyan kami, Panginoon, muli ng kaunawaan sa iyong mga salita para nang sa ganun, Lord, lalo po namin ma-appreciate kung gaano po kadakila ang iyong mga salita na aming mapapakinggan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. So, ayan po mga ka-EAP at isa po muling punong-puno ng buhay at pagpapala mula sa salita ng Diyos na ating pong pag-uusapan. So, ang word po natin for today ay mula po sa Aklat ng Mga Awit. Ito po ay kabanatang 11, 1 to 14 po yan, pero dalawang verse lamang po yung gusto ko pong bigyan ng pansin para lalo po natin ma-appreciate at makita kung gaano kadakila at kahalaga at kung ano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So ayan po, Psalms 19 verse 1 to 14. Kung hahatiin po natin ang pag-aaral, kunting pag-aaral sa Psalms 19, inilustrate po dito o inilarawan ni Haring David from verse 1 to 6 yung kadakilaan ng Diyos, yung glory ng Panginoon ay ating pong masisilayan sa kanyang creation. Kaya sabi niya sa verse 1 nga ay yung kanyang nilikha mula kalangitan hanggang sa mga nakikita natin dito sa kanya sa lupa ay lahat po yan ay nagpapahayag ng kadakilaan at kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoon. From verse 7 to 14 naman, dito po ipinahayag ni Haring David yung kadakilaan ng kanyang mga salita. So doon po ako magpo-focus ngayon. Yung verse 7, sabi niya sa easy version po, "The law of the Lord is perfect. It makes us strong again. We can trust what the Lord teaches us. He helps ordinary people to be wise." Verse 11, mag-skip lang ako. Verse 11, "Your law," sabi niya, "warn us to do what is right. If we obey them, they are great help to us." Sa Tagalog, ang iyong mga utos, Panginoon, ay ang nagbibigay, sa verse 11 po yan, pero sa verse 7 sabi niya, "Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman." Sa verse 11, "Ang iyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na iyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod." Ulitin ko, may dakilang gantimpala kapag ito'y ating sinusunod. So napakahalaga po na lalo po natin mahalin at unawain at humingi ng kalakasan mula sa Panginoon para lahat po ng mga salita niya na ating pong napapakinggan, especially po dito po sa ating programang AAP o Araw-Araw na Pagpapala. Alam naman po natin na wala po tayong ibang ipinapahayag dito kundi ang mga purong-purong salita ng Panginoon na siya pong source ng lahat ng mga biyaya at pagpapalang hinahangad natin sa ating mga buhay. Kagaya nga po itong ating pag-uusapan ngayon. So ipinapahayag dito ni Haring David kung gaano niya nakita at naranasan yung kadakilaan at benepisyo ng mga salita ng Panginoon na kanyang nakukuha mula sa Panginoon. Kaya naman po, ito po yung description niya sa salita ng Panginoon na kanyang nakukuha mula sa Panginoon. Sa verse 7, sabi niya, "The law of the Lord is perfect.
So anong description ni Haring David sa salita ng Panginoon? Hindi niya pinagdudahan na ang salita ng Diyos mula sa kanyang mga sa Bible ay perfect. Walang bahid kakulangan ito, kundi ito po yung napaka-pure, napaka-perfect, walang labis, walang kulang. Kaya napakahalaga yung buhay natin ay nakasandig sa napaka-pure na salita ni Lord. At isa pang description niya, sa verse 7 pa rin, that your law, sabi ni Haring David, mula sa kanyang salita, ay mapagtitiwalaan, trustworthy. O ito yung sigurado na pwede natin mapagtiwalaan sa ating buhay araw-araw. So ngayon naman, ang aking pupuntahan, ano naman po yung mga benefits kapag ang salita ng Diyos ay ating po itong sandig sa ating mga buhay o naisa pamuhay o nararanasan ng kanyang kapangyarihan. Number 1, of course, sabi niya doon sa verse 7 pa rin, the word of the Lord, sabi niya, restores, revive, refresh, renew our souls. Napakagandang benepisyo ng salita ng Panginoon every time na tayo po ay nakakaranas na tila nauupos, napapagod, nangihina, wala po tayong ibang mapagkukunan ng ating kalakasan. Especially po kapag ang buhay natin ay, alam niyo yon, ang mundong ginagalawan po kasi natin ay isa lang ang napakalakas na humahatak ng lakas natin para magpatuloy sa Panginoon o sa buhay na to, ay yung pong gawa ng kasalanan. Alam niyo ba itong kasalanan na to, itong nature ng kasalanan na maari natin na-encounter araw-araw, napakalakas umubos ng lakas natin dyan. Alam naman po natin kung ano ang nagpabagsak sa sangkatauhan ang gawa ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos, meron siyang salita na pangako sa atin na kayang mag-restore, mag-revive sa ating mga buhay na tila pabagsak o tila napanghihinaan o nawawalan na ng gana magpatuloy sa buhay. Ano sabi diyan? The word of the Lord restores, revives, refresh, renew our soul. So yan po yung isang napakagandang benepisyo po ng salita ng Diyos na ating na isa sa pamuhay at nararanasan sa araw-araw. Ito ay nagbibigay ng panibagong kalakasan sa ating buhay. Ano pa ang mga magagandang benepisyo ng salita ng Diyos sa ating buhay? We can trust what the Lord teaches us. So ano yung sinasabi ng Panginoon dito? Pwede tayong magtiwala. Hindi po nagtuturo si Lord para ikaw ay ilagay sa alanganin. So every time na tinuturuan tayo ng Panginoon, sure ball po yan na mapapabuti ang buhay natin. So lahat ng mga counseling ni Lord, lahat ng mga teachings ni Lord, kapag ito ay tinanggap natin, pinaghari natin, pinaniwalaan natin sa ating buhay, sinisigurado ng Panginoon, may magandang kalalagyan ang iyong buhay. Kaya napakahalaga, ang salita ng Diyos ay lagi natin itong mamahalin, papahalagahan, at laging kumakain ng salita ni Lord. O ano pa ang magagandang benefits ng salita ng Diyos sa ating buhay? Sa verse 7 pa rin, He helps ordinary people to be wise. Alam nyo, sa ating buhay araw-araw, tayo po ay laging gumagawa ng mga desisyon. So, aminin natin, maraming mga times po tayo na blanco po tayo para gumawa ng wise decision o matalinong pagpili sa ating buhay araw-araw. Maraming mga pagkakataon na tila blanco po tayo. Hindi natin alam kung paano po ang dapat nating gawin sa isang bagay na ating kinakaharap sa araw-araw. Ang Diyos ay napakayaman para tayo po ay biyayaan ng karunungan. Kaya ba sabi niya diyan, ang mga ordinaryong mga tao, ginagawa niyang matalino. So alam nyo, sa buhay na to, ang totoong matalino ay yung nagtataglay ng wisdom galing sa Panginoon, sa kanyang mga salita. O ano pa ang mga magagandang benepisyo po ng salita ng Lord sa atin? Sa verse 11, sabi niya doon, your law, sabi niya, warns us to do what is right. Alam nyo, ito po yung isang
kinagigiliwan kong pangako ng salita ng Panginoon. Alam niyo ho ba, napakahirap po ang isang buhay ng tao na walang nagpapaalala. Dahil kapag walang nagpapaalala sa'yo, sinisigurado ko 99.9% mas madalas tayong nalalagay sa alanganin. Pero salamat sa Diyos, kasama sa benefits ng kanyang salita, pinapaalalahanan tayo, winawarningan niya tayo, lalo na kapag medyo nalalagay po tayo sa alanganin, nandyan ang Holy Spirit, nandyan ang kanyang salita, i-remind niya yon, o anak, balik, 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 umayos, umayos. So, tinuturuan niya tayo para tayo po ay laging malagay sa alanganin. So, ano pa yung mga sinasabi niya diyan? If we obey them, sabi niya, they are great help to us. Yun po yung isang challenge sa atin. So, kung nais po natin na mapabuti at laging nararanasan ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay araw-araw, learn to obey. Again, learn to obey God's command sa atin. Ako'y naniniwala, araw-araw po ay may command si Lord sa atin mula sa kanyang mga salita. So, yun po yung kailangan natin dapat naririnig at naaalaman. Kaya napakahalaga po, lagi po tayong makikinig ng araw-araw na pagpapala kasi sa magantong paraan, ipinapahayag ni Lord ang kanyang mga salita na siyang sandigan ng ating buhay para laging napagpapala. I pray and I hope na marami po tayong narinig at na-encourage po tayo sa kanyang salita para lalo po natin pahalagahan ang mga salita ng Diyos at hindi kinatatamaran, alam niyo yun, kinabuburyungan. So dapat magkaroon tayo ng kauhawan at kagutuman lagi sa salita ng Panginoon. So tayo po'y manalangin para tayo po ay lalong magkaroon ng kagalakan na hinahanap-hanap ang salita ng Panginoon. Yes, Father God, salamat po ng marami na sa araw na ito ay muli mo pong ipinahayag kung gaano po kadakila ang iyong salita, gaano kahalaga ang iyong salita sa aming buhay, sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Lord, hayaan mo po, O Diyos, na ang puso namin ay laging nagkakaroon ng uhaw at gutom, kagalakan na laging pinagbubulay-bulayan at ninanamnam ang mga salita mong aming napapakinggan sa bawat araw. Lord, hayaan niyo po, O Diyos, na itong mga benefits na ito na ipinahayag mo ay maranasan ng bawat isa. Especially po, yung pong nangangailangan ng pagre-revive sa kanyang kalalagayang spiritual. Yung nangangailangan ng pagpapanibagong sigla at kalakasan sa kanyang buhay. Lord, I declare the revival spirit, Panginoon, from your word ang siyang maranasan o yung refreshing anointing, Panginoon, na pangako mo ang siyang maranasan ng bawat. At the same time, Lord, sa mga medyo nahihirapan ma-determine kung anong tama at maling desisyon nila, Lord, I declare na patuloy nilang maranasan yung wisdom na nanggagaling mula sa iyong mga salita, Panginoon. At the same time, Lord, kung meron pong medyo naliligaw sa kanyang lakad, sa kanyang journey sa buhay na ito, Father God, hayaan mo po na bigyan mo po kami ng pagpapaalala para i-guide kami, Panginoon, dun sa nais mo, para ang buhay namin laging napagpapala. And lastly, Lord, help us to always obey your command. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So again, mga ka-AAP, o araw-araw na pagpapala, amin po muli kayong binabati ng masagana at maligayang pakikinig ng kanyang salita. God bless us all. Bye-bye!